many years ago. Walking in the road that leads to home. Since the time I began, so many years ago. Salamat po sa inyo sa araw na ito, sa patuloy na pagbibigay sa amin ng pagnanasa upang makapag-aral ng iyong mga salita. Alam ko, Panginoon, na bawat sa amin ay gagabayan nyo sa amang dapo kami naroon sa mga oras na ito ay tutulungan nyo po kami na maunawaan namin ng malinaw ang iyong mga salita. Ito man, Panginoon, ay pagtutuwid, pagtatama ng aming mga kaisipan, o ma-encourage kami, Panginoon, sa buhay na ito tungo sa kaluwalhatian niyo, ay ibibigay niyo sa amin ang kaunawaan. Salamat po sa inyo, O Diyos. Pinagkakatiwala po namin sa inyong lahat ng bagay sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Santo Espiritu. Lahat tayo magsabi ng Amen. Purihin po ang Panginoon. Ang gawain po ay nagmumula dito po sa lugar ng Door of Faith, Chunan, Miaoli, Taiwan, sa pamamahala po ng Pastora Neverisa Masaredo. Tayo po ay magsisimula sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Basahin po natin yung aklat ng Roma, chapter 8, verse 31. Romans 8:31 to 39. Kung meron po kayong mga banal na kasulatan, ang salin po na gamit ko ay salin po ng
magandang balita, Biblia. Roma chapter 8, verse 31 hanggang pababa po. Ang naka-headings po dito, ang pag-ibig ng Diyos. Babasahin ko po sa inyo, ano pa ang masasabi natin tungkol dito? Kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang makakalaban sa atin? Kung ang sarili niyang anak ay hindi niya ipinagkait, sa halip ay ibinigay para sa ating lahat, hindi kaya niya ibibigay ng masagana sa atin ang lahat ng bagay? 33. Sino ang makakapagpaharap ng paratang laban sa mga hinirang ng Diyos, gayong ang Diyos ang nagpapawalang sala sa kanila? Sino ang hatol upang sila'y parasahan? Si Jesucristo ba na namatay, ngunit higit sa lahat ay muling binuhay, at ngayon ay nasa kanan ng Diyos upang mamagitan para sa atin? 35. Sino ang makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang kaguluhan kaya? Ang kapighatian? Pag-uusig? Pagkagutom? Kahirapan? Panganib? O kamatayan? Ayon sa nasusulat, dahil sa inyo'y buong araw kaming pinapatay. Turing nila sa amin ay mga tupang kakatayin lamang. 37. Hindi. Sa lahat ng mga ito, tayo'y lalong higit pang magtatagumpay sa pamamagitan niya na nagmamahal sa atin. 38. Sapagkat natitiyak kong walang makapaghihiwalay sa atin sa kanyang pag-ibig, kahit ang kamatayan o ang buhay, ang mga anghel o ang mga pamunuan at ang mga kapangyarihan, ang kasalukuyan o ang hinaharap, ang kataasan o ang kalaliman o ang alinmang nilalang ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na ipinagaloob sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Excuse me. Pinagpala na po ng Panginoon ang kanyang salita. Ang pamagat po ng ating pag-aaralan ngayong araw ay nothing shall separate us from God's everlasting love. So maganda po ang ating pag-uusapan ngayon patungkol sa pag-ibig ng Diyos sa atin. Marami pong, kagaya ng binasa po natin, maraming mga dahilan ang isang Kristiyano para huminto na sa pananampalatayang ito. Maraming nagiging rason kung bakit ang isang mananampalataya ay nawawala sa paglilingkod sa Panginoon. Ano ba yung mga bagay na yon na nagdudulot sa atin kung bakit nahihiwalay tayo sa kalooban ng Diyos? Yan po yung pag-uusapan natin at kung paano natin ito makoconquer. Ang una po, dalawa lang naman po yung pag-aaralan natin sa part po na ito ng Roma. Ang una po, yung buhay, life. Sa buhay po na ito, our present time or our season. Ito po yung karaniwan na nagiging dahilan kung bakit po tayo nawawala sa kalooban ng Panginoon at kung bakit po tayo napupunta sa dati nating buhay na binago na ng Diyos. So sa aklat ng Roma, chapter 8, verse 35, mababasa po natin, sabi dito, sino ang makapaghiwalay sa atin? Roma 8, verse 35, sino ang makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang kaguluhan? Minsan tayo pong mga mananampalataya, pag magulo na yung paligid, hindi po nakikita na tayo mananampalataya, nakikigulo din po tayo. Na dapat sana tayo yung pinagmumulan ng kapayapaan dahil bunga po ng Banal na Espiritu yung kapayapaan. Dapat po makita po sa atin yon, mga kapatid. Na pag may sitwasyon na magulo, isa po tayo sa nagbibigay ng kapayapaan. Ang kapighatian o tribulation, o pag nakaranas na tayo ng kabigatan sa ministry o kawalan, masabi din dito, yung part ng kahirapan, nandyan din po. Pag nawala na tayo, o wala na tayo nung mga bagay na dapat sana meron tayo, ay naiisip na rin natin na tumalikod. Pag nahirapan na tayo sa ministry, humihinto na po tayo kasi nga ay iniisip po natin na nakakapagod na. Nahihirapan na ako. May sinabi pa dyan na pag-uusig. Pag dumating na yung prosecution, yung mga tao na kumukontra sa pananampalataya natin, ang naiisip na natin ay, wag ko na nga lang ipaglaban yung pananampalatayang ito. Minsan, ganyan po yung pumapasok sa atin, mga kapatid.
Pero tignan po natin yung mga apostol, na kahit anong prosecution ang maranasan nila, anong hirap yung maranasan nila, nagpatuloy pa rin sila sa paglilingkod sa Panginoon at ginawa nila yung pinakamabuti nilang paglilingkod na maging buhay pa nila ang kapalit. Pero minsan, tayo nagutom lang ay nawawala na tayo sa kalooban ng Panginoon. Kasi sinabi din diyan yung gutom eh. Mga kapatid, ang sabi ng Matthew 6:31 to 34, ang sabi po dito, ay bibinasalin, kaya't huwag kayong mag-alala na baka kayo kapusin sa pagkain o inumin o damit. Hindi ba't ang mga hintil ang nababahala tungkol sa mga bagay na ito? Mga kapatid, yes, hintil po tayo. At tayo po ay hindi po pinanganak sa Israel o sa Jerusalem. Pero nung time na tayo po ay nagkaroon ng pananampalataya kay Kristo, mga kapatid, itinuring na din po tayong mga anak ng Diyos. At yung pakinabang nito sa atin ay kung ano ang tinanggap ng Panginoong Hesus na kaluwalhatian, ipagkakaloob din po sa atin. Kaya bilang mga mananampalataya ni Kristo, dapat hindi po tayo nag-aalala sa kung tayo'y kakapusin sa pagkain, inumin o damit. Hindi ba't ang mga hintil ang nababahala tungkol sa mga bagay na ito? Ang mga hintil po ay walang pananampalataya. So tayo po ay binigyan na po ngayon ng pananampalataya. Alam na ng inyong Ama na nasa langit na kailangan ninyo ang lahat ng ito. All things na kailangan natin sa buhay na ito, alam na po ng Ama na nasa langit. Hindi niya ibibigay sa atin yung sobra. Ang ibibigay lang po ng Ama na nasa langit ay yung sasapat lang sa kailangan natin. 33, anong dapat mong gawin? Ngunit higit sa lahat ay bigyang halaga ninyo ang kaharian ng Diyos at ang pamumuhay ng ayon sa kanyang kalooban at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng mga bagay. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Pag sinabi pong all these things, wala pong hindi kasama. So kung ano man yung pangangailangan mo ngayon, ano man yung nais mo sa buhay na ito, sang-ayon sa kalooban ng Panginoon, ipagkakaloob po niya dahil yun po yung kailangan mo. Hindi po iyon yung nais mo. Yun yung kailangan mo, kaya ibibigay iyon ng Panginoon sa iyo. Kasi po mga kapatid, ang totoo, meron po tayong mga kailangan na magdudulot sa atin ng kapahamakan. Meron po tayong pangangailangan sa buhay na ito na magdudulot sa atin ng paglayo sa kalooban sa Panginoon, sa kalooban ng Panginoon. Kaya po mga kapatid, dapat natin gawin, unahin natin siya. Ang mapabilang sa kaharian niya, seek first the kingdom of God and His righteousness, kasama po yung katuwiran. At ang lahat ng bagay na pangangailangan po natin, ibibigay na po ng Panginoon. 34. Kaya nga huwag ninyong alalahanin ang bukas. Do not worry about tomorrow. Sapagkat ang bukas, ang mag-aalas sa sarili niya, sapat na ang inyong mga suliranin sa bawat araw. Sapat na po yung bawat isipin natin sa araw na ito, o sa darating na mga araw pa, sa susunod na araw. Huwag nyo na pong isipin ng bagay na iyon dahil alam na po ng Panginoon ang bagay na iyon. Bibigyan tayo ng karunungan ng Panginoon kung paano po mapagtatagumpayan yung bagay na iyon. Ang sabi ng Panginoon sa atin, tutulungan niya po tayo, hindi niya lang po tayo tutulungan, sasamahan pa po niya tayo. Kaya sa hirap at ginhawa, kasama natin ang Diyos. Huwag po nating isipin na pag nahihirapan na po tayo, iniwan na tayo ng Panginoon, nag-iisa na lang ako. Hindi po totoo yun, mga kapatid. In your downtime, in your downcast, yung pinakamababang pamumuhay mo, yung nasa kalungkutan ka, yung mabigat yung sitwasyon mo, nakikita po tayo ng Panginoon, mga kapatid. Kaya, kung meron man tayong dapat gawin, ay ito po, seek Him first, have faith in Him, and you will see how God can do in your life. Ulitin ko lang po, yung kataga po na yon. Seek Him first, have faith in Him, and you will see how God can do in your life. May gagawin po ang Panginoon sa atin. So, pangalawa, mabilis lang po yung pag-aaral. Pangalawa, sinabi po dun sa binasa natin sa Roma chapter 8 ay yung accuser, yung nagbibigay ng paratang sa atin. Sabi ng Roma 8:33. Basahin ko lang po ulit. Sabi dito, sino ang makakapagharap ng paratang laban sa mga hinirang ng Diyos?
gayong ang Diyos ang nagpapawalang sala sa kanila. So, itong accuser na ito, or si Satan, ang patuloy na umaakusa sa atin. Patuloy na nagsasabi na hindi tayo totoong Kristiyano. Patuloy na gumagawa ng dahilan para tayo po ay mawala sa kalooban ng Panginoon. Ang totoo mga kapatid, bago po tayo gawan ng masama ni Satanas, nagpapaalam po muna siya sa Panginoon, sa Diyos Ama. Kagaya ng ginawa niya kay Job. Makikita natin na inubos niya lahat ng pinagkakatiwalaan ni Job sa buhay, o yung mga ari-arian ni Job sa buhay, yung mga karangyaan niya, yung pamilya niya, yung mga anak niya. Pinahintulutan po ng Panginoon na mawala iyon kay Job. Pero banda-bandang huli, ibinalik po ng Panginoon yon times 2. At mas matindi pa po yung pagpapalang tinanggap ni Job. Kaya mga kapatid, yung accuser po na ito yung isa sa dahilan kung bakit po tayo nawawala sa kalooban ng Panginoon. Na pag tayo po ay nakahakbang na sa mali, sasabihin sa iyo ng kaaway, o gawin mo tong bagay na ito, masaya tong bagay na ito, maliligayahan ka sa bagay na ito. Pero pag nagkamali ka na, nahakbangan mo na, believer ka na, nahakbangan mo na yon. Ang gagawin sa iyo ng kaaway, ayan, anak ka ba talaga ng Diyos? Ginawa mo yung bagay na iyan. Tingnan mo nga, bakit mo ginawa yung bagay na iyan? Di ba, Kristiyano ka na? Ganyan ang gagawin sa atin ng kaaway ni Satan. So magdudulot ito sa atin ng weakness to our faith. Manghihina po ang pananampalataya natin dahil sa ginagawa ng kaaway na ito, ng accuser na ito. Pero alam nyo ba mga kapatid, may good news. Alam kasi ni Satanas na siya po ay papunta na sa impyerno. The lake of fire. Wala pa po sa panahon na ito yon. At nilikha ang lake of fire para po sa kanya at sa kanyang mga alagad. Kaya ang ginagawa niya sa mga mananampalataya, akusa siya ng akusa na hindi ka talaga mananampalataya. Na hindi ka sa Panginoon. Ganyan ang ginagawa niya. Pero tingnan niyo po sa Biblia kung anong pagkahantungan itong si Satanas na ito. Revelation 12 verse 10 to 11. Pahayag 12 verse 10 to 11. Tingnan niyo po. What will happen to that accuser? Ano ang kahahantungan itong Satanas na ito, nung Diablo na ito? Tingnan niyo mga kapatid. Pahayag 12 verse 10 to 11 sa MBB na salin. Ang sabi po dito, at narinig ko ang isang malakas na tinig mula sa langit na nagsasabi, dumating na ang pagliligtas ng Diyos. Salvation is here. Ipinamalas na niya ang kanyang lakas bilang hari. So, ang Panginoong Jesus, nung bumaba siya sa mundong ito, isa po siyang tupa na papaslangin, na ihahandog. The lamb that has been slain. Yan po yung unang pagdating ng Panginoong Jesus dito sa mundong ito. Tupang ihahandog para sa Ama, para sa paglilinis ng ating mga kasalanan, for the forgiveness of our sin, for the salvation of the mankind na nilikha niya mismo. Mga kapatid, bumaba ngayon ang Panginoong Hesus sa part na ito, ipinakita niya. Hindi pa naman bumaba. Sabi dito, dumating na ang pagliligtas ng Diyos. Ipinamalas na niya ang kanyang lakas bilang hari. Ipinamalas din ni Kristo ang kanyang kapangyarihan. Ano yung kapangyarihan ni Kristo? Sapagkat itinapo na mula sa langit ang nagpaparatang sa mga kapatid natin, araw at gabi. Merong nagpaparatang po, mga kapatid. May nagpaparatang sa atin araw at gabi. Matutulog ka, pagkagising mo, bago ka matulog. Mga kapatid, merong umaakusa sa atin na hindi tayo anak ng Diyos. Kaya minsan, pagka dumating yung time na bago ka nalang matulog, ay nagawa mo pa hindi kalooban ng Panginoon, nalulungkot ka pa, Lord, anak niyo ba talaga ako? Bakit ko ba nagagawa yung mga bagay na ito? Panginoon, sorry po, nagkamali na naman ako, nakapag-pray na po ako. Pero nakapag-browse na naman ako ng sobrang haba. Lord, patawarin niyo po ako. Anak niyo po ba talaga ako? Yan po yung ibinibigay sa atin ng kaaway, the accuser. Pero ang sabi dito, sapagkat itinapo na mula sa langit ang nagpaparatang sa mga kapatid natin araw at gabi sa harap ng Diyos. 11, nagtagumpay ang mga ito laban sa Diablo sa pamagitan ng dugo ng kordero. Hindi lang po tayo nagtagumpay sa pamagitan ng pananampalataya sa Panginoong Hesus by the blood of the Lamb. Nilinis po tayo nito sa ating mga karumihan. Kaya po mga kapatid, ligtas na po tayo sa demonyong ito, sa diablong ito, kay Satanas. Maganda po ito sa sa New King James na salin. Basahin ko po sa New King James ha. Sabi po dito, Then I heard, verse 10, Then I heard a loud voice saying in heaven, Now salvation and strength and the kingdom of our God
and the power of His Christ have come. For the accuser of brethren, who accused them before our God day and night, has been cast down. 11, and they overcame him by the blood of the Lamb, and by the word of their testimony. Yung mga patotoo natin, mga kapatid, ay nagdulot din dito sa diablong ito kung bakit din tayo nagtatagumpay. Hindi lang po by the blood of the Lamb, mga kapatid, yung patotoo natin. Kaya yung mga patotoo natin ay napakahalaga po. Alam niyo po ba, mga kapatid, ang Biblia na binabasa po natin, itong Biblia po na ito po ay mga patotoo ng mga eyewitnesses nung time na ang Panginoong Hesus ay nabubuhay po dito sa mundo. Hindi po ito nagsimula na in the land of Jerusalem, once upon a time. Hindi po ito nagsimula sa ganon, mga kapatid. Nagsimula po ito na ang Panginoong Hesus nagpapagaling. Nagpapalaya siya ng mga sinasaniban ng masasamang demonyo. Nagpapatayo siya ng mga lumpon. Ang mga bulag ay nakakakita. Ganyan po nagsisimula yung mga turo dito. Hindi po nagsisimula sa once upon a time. It is really happened. Nangyari po talaga yung bagay na ito. Kaya pag nag-share yung mga eyewitnesses, yung 4 books, yung aklat ng mga gawa, yung sulat po ni Pablo, yung mga alagad, pag nagsasalita po sila at nagsusulat sila dito, ipinapakita po talaga nila na totoong nangyari, na ganito ang ginawa, na ganito ang nangyari, na umakyat siya sa langit, na ganito yung sinabi niya sa amin. Ganun po, mga kapatid. Kaya po itong accuser na ito, they overcome him by the blood of the Lamb and by the word of their testimony. Ano yung patotoo mo sa Panginoon? Ano yung ginawa ng Diyos sa'yo? Mga kapatid, paghawakan mo yan hanggang sa dulo, magiging dahilan din yan kung bakit makakapagpatuloy ka. Ako, binago lang po ako ng Panginoon. Dati po akong Kristiyano, na tumalikod sa pananampalatayang Kristyanismo, nag-enjoy sa buhay na ito. Pero nung nakabalik po ako, sabi ng Panginoon, pakanin mo ang aking mga tupa. So sa buhay ko po ngayon, ang testimony ko ay hindi na po kung ano yung mga narating ko. Kung nasaan na ako ngayon, kung ano yung kinatatayuan ko, kung ano na yung mga bagay na meron ako. Ang ipinagmamalaki ko na po ngayon, kagaya ng sinabi ni Pablo, kung ano yung ginawa ni Kristo. What is your testimony? What is your life testimony now? Alam ng Panginoon ang magiging katatayuan mo balang araw. At panghawakan mo yung testimony mong iyan dahil magagamit mo yan kay Satanas para magtagumpay ka. At ang sabi din ng Santiago 4:7, submit to God. Lahat ng gagawin mo, submit yourself to God. Resist the devil and he will flee. Magtatagumpay ka automatic sa kaaway pag ang buhay mo ay submitted sa Panginoon. If your life is submitted unto God, you will be living a successful and victorious life. Yung buhay po na ganap na ito, mga kapatid, hindi pa sa ngayon. Hinihintay pa natin ang buhay na ganap sa piling ni Kristo. Kaya ang gusto ng Panginoon, panghawakan mo yung testimony mo. Hold your testimony. At magagamit mo yan para magtagumpay ka sa buhay na ito. At dahil sa tinapos ng Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo, mga kapatid, yung una kong puntos, hindi po yun patungkol sa pagmamalaki sa buhay na ito. Kagaya ng sabi ko, kung ano ang tinapos ng Panginoong Hesus sa atin. It is not by works. Sumunod nito, mga kapatid, yung dugo ni Kristo. By the blood of the Lamb na natigis doon sa krus ng Kalbaryo. Yun ang rason kung bakit naihaharap tayo ngayon. Maihaharap tayo sa Diyos Ama na malinis. Na pag tinitignan tayo ng Diyos Ama na anak niya tayo. Yung tinapos ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. At yung demonyong ito, na umaako sa atin, papunta po siyang impyerno. Hindi magtatagal, mga kapatid, at malapit na po iyon. Ako mismo, sa sarili ko po, damang-dama ko po na malapit na ang araw na iyon, na lahat po tayong mga naglilingkod sa Panginoon ng totoo sa Kanya, na hinandog natin yung buhay natin sa Kanya, darating ang panahon, makakaranas na po tayo ng tunay na kapahingahan. In this earth, you will face tribulation. But Jesus said, in me, you will find rest. You will find the rest of your soul. So mga kapatid, anong dapat natin isa-isip? God did not created us to be a loser. Ulitin ko po. God did not created us to be a loser.
He show us how to win a battle when the enemy is moving. The key is Word of God and prayer. So, simple lang po. So, sobrang basic po mga kapatid. Kristiyano po tayong lahat. Dapat, we know the Word of God and we always pray. Kaya po pag Saturday, we have prayer meetings. May mga prayer meetings po tayo. At dito po sa lugar ng Taiwan, bago po ang prayer meeting ng Saturday, nagkakaroon po muna ng mga Bible studies. Nag-aaral po muna kami ng salita ng Diyos. Tayo po ay magtatagumpay sa accuser na ito kung meron po tayong bala. Yung soldier na wala pong bala na sumugod sa gera, meron lang siyang baril pero wala siyang bala. Mga kapatid, tayo po mga Kristiyano, sumusugod tayo sa digmaan, meron po tayong bala. At ang bala po natin ay ang salita ng Diyos at ang pananalangin. Kaya pagising pa lang natin sa umaga, pag wake up pa lang po natin mga kapatid, nananalangin na tayo sa Panginoon na, Lord, tulungan niyo po kami dahil hindi po namin kaya. Nananalangin tayo sa Panginoon dahil sa sarili natin, alam naman natin, pabago-bago ang ating isip. Ang ating puso ay deceitful. Pero dahil lumalapit tayo sa Panginoon, bago magsimula ang araw, napagtatagumpayan natin yung araw. Dahil kasama po natin ang Panginoon. Kasama natin siya na tumutulong po sa atin. Bilang pagwawakas, sa aklat ng Roma, chapter 8, verse 37 to 38. Ulitin ko lang po yung binasa ko po kanina. Roma chapter 8, Romans 8, verse 37 to 39. Sabi dito, hindi sa lahat ng mga ito, tayo'y lalong higit pang magtatagumpay. Mga kapatid, pakinggan nyo po. Higit pang magtatagumpay. Yes, tagumpay ka na sa buhay na ito. Pero pag nakay Kristo ka, meron pang higit na pagtatagumpay. Sa pamamagitan niya na nagmahal sa atin. Ano po yung heading? Ang pag-ibig ng Diyos. Lahat po tayo mahal ng Panginoon. Pagdating sa verse 38, sapagkat natitiyak kong walang makapaghihiwalay sa atin sa kanyang pag-ibig. Kahit ang kamatayan o ang buhay, ang mga anghel o ang mga pamunuan, at ang mga kapangyarihan, ang kasalukuyan o ang hinaharap, ang kataasan o ang kalaliman, o ang alinmang nilalang ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na ipinagkaloob sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Tingnan niyo po mga kapatid, yung mga alalahanin ng tao, yung buhay na ito, Satanas, the fallen angel, mga kapatid, hindi po iyan makakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Because of God's everlasting love, all these things will not succeed. Why? Jesus Christ's victory on that cross means victory to all the believers. Nagtagumpay po ang Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo. Kaya mga kapatid, because of your faith to Lord Jesus Christ, you will have that victory also. Ang katagumpayan ay mararanasan mo din dahil nagtagumpay ang Panginoong Hesus para po sa ating mga mananampalataya. To all the believers of Jesus Christ, mararanasan mo din yung katagumpayan. Sa buhay na ito, yes, marami pong alalahanin, maraming tribulation, maraming pagsubok, maraming pag-uusig. But take heart, God overcome the world. Jesus Christ overcome the world. Magtatagumpay po tayo. Sige po, minsan pa, pwede po natin parangalan ng Panginoon. Kahit nasa lako po tayo, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. Salamat sa inyo, Panginoon. You deserve all the praises. You deserve adoration and thanksgiving, Lord Jesus. Salamat po sa inyo, hallelujah. Hallelujah, aming Ama, aming Diyos, na makapangyarihan sa lahat. Kayo po na may lalang ng langit at lupa. Salamat po sa inyo dahil hindi po kayo nagkulang sa amin. Patawarin niyo po kami, bagamat may mga pagkakataon na nangihina po kami. Pero salamat po sa inyo dahil pinapaalala niyo po yung ginawa niyo po sa amin. Yung testimony po namin
na kung paano niyo po kami binago, O Diyos, kung paano niyo kami hinango sa karumihan, sa mga pagkakasala. Salamat po sa inyo dahil sa pag-ibig niyo sa amin, hindi po kami maihiwalay nito because of your everlasting love. Ama, salamat sa inyo, pinagtagumpay niyo po kami. Ibinigay niyo po ang iyong bugtong na anak na si Jesus para po sa amin at hindi lang po iyon. Panginoong Jesus, hindi niyo kami iniwan na nag-iisa, ipinagkaloob niyo po sa amin ang tagatulong na walang iba kundi ang Banal na Santo Espiritu. Salamat po sa inyo. Kaya po hindi po kami makapagmalaki sa inyong harapan dahil ang lahat ng ito ay gawa niyo din po sa amin. Salamat sa inyo sa mga salita na aming napakinggan. Nawa po, Panginoon, magdulot po ito sa amin ng panibagong pag-asa na sa panahon, Panginoon, na kami ay nahihirapan na sa buhay na ito at merong umaakusa sa amin na di kami totoo. Paniwalaan namin, Panginoon, yung pananampalataya namin sa inyo nung una. Ibalik po namin, Panginoon, yung unang pag-ibig namin sa inyo at magpatuloy po kaming humakbang kahit na paunti-unti, Panginoon, basta hahakbang po kami sa pananampalatayang ipinagkaloob niyo po sa amin. Salamat po sa inyo. Kaya nararapat lang na maibalik po namin sa inyo ang lahat ng papuri, ang lahat ng parangal. Hallelujah. Salamat po sa inyo sa araw po na ito at kayo po ang patuloy naming maitaas sa aming mga buhay. Ang lahat ng ito ay dinudulog po namin sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Santo Espiritu. Lahat po tayo magsabi na Amen. To God be all the glory po. God bless po sa buhay ng bawat isa.